Isang mapagpalang araw mga kababayan natin. O kailangan nyo po itong malaman ha. Kasi ang pinag-uusapan dito, baha daw sa Davao, grabe daw yung baha, nasa na daw yung flood control, yung billion daw na 51 billion ba yun na sinabi nila na nasa Davao City, anong ginawa? O teka lang, ha? Hindi lang po Davao ang pinag-uusapan patungkol sa baha. Kasi nga kahit mismo sa ibang lugar sa Pilipinas o sa ibang lugar sa buong bansa, sa buong mundo, nagkakaroon na po ng baha ngayon gawa ng climate change. Kahit nga disyerto, binabaha na, magtataka ka, di ba? Kasi iba na nga yung panahon ngayon. Ang pinag-uusapan lang dito mga bayan, pag sinabing baha, ang tanong dyan, kung ngayong baha ba ay tumatagal or natatagalan ba siya bago humupa or bago nagsasubside? Kasi dito sa Davao City, wala kang nakikitang baha na matagal, no? Matagal bago nawala or humupa yung baha dyan o nagsubside. Di gaya ng ibang lugar sa bansa natin na alam naman natin talamak yung corruption dyan, yung flood control issues. Sa Davao, hindi po ganun. O kailangan ko pong ibalita sa inyo to na ang bahay po ni Tatay Digong, yung former president natin na napakaraming nagawa sa bansa natin, si former President Rodrigo Roa Duterte, ang bahay niya po dito sa Davao City, yung kanyang ancestral house, diyan sa may Taal, ay naku po, sad to say po, binaha talaga kasi yung lugar na yan, noon pa yan no, talagang bahain talaga yan kasi nga, gawa ng malapit po yan sa may Sapa. Alam na alam ko yung lugar na yan kasi taga dyan din yung papa ko, bahain talaga yung lugar na yan kasi nga, yung Sapa dyan, yung umaapaw talaga, pero nagsasubside naman agad-agad. Kita nyo? Talagang kung ano-anong ginagawa nyo kay Tatay Digong, naging presidente sa Pilipinas, ngayon kinidnap, pinakulong ninyo. Pero wala kang nakikitang bagong bahay si Tatay Digong. Hindi nyo na nakita na yung bahay ay magara. Napakasimple lang. Dito sa video na to, ipapakita ko po sa inyo. Kuha po ito ng ating kaibigan din na vlogger, no? Dito sa Davao City, si Tay Kalib, no? Pinuntahan niya po yung bahay mismo ni Tatay Digong, yung ancestral house na makikita niyong luma na nga, inaanay na, no? Pero, siyempre, pinipreserve lang, no? Inaayos, nililinis, may caretaker doon. Pero, talagang grabe yung tinamaan talaga ng baha mga bayan. Abot hanggang, kung sa tao, abot yata hanggang liig no? Yung baha doon. Kaya, isi-share ko lang sa inyo. Kasi ang daming naninira hanggang ngayon na yung former President Rodrigo Roa Duterte natin ay alam mo yung dinadawit nila sa issue ng flood control? Ang mga Duterte magnanakaw daw. Ang tanong lang, Bongbong Marcos, kailan ba nagsimula itong issue ng flood control? Di ba sabi mo, noong last year lang, na mahiya naman kayo sa mga magnanakaw. Ngayon, isang taon na, nagsona ka kahapon, wala namang kakwenta-kwenta yung sona mo. Para ka lang nag-memorize dyan sa speech mo, sa tulumpati mo, hindi man galing sa puso. Kasi hindi ramdam ng taong bayan ng bawat na mga salita na sinasabi mo dyan sa zona mo. State of no address. Kita nyo mga kabayan natin? Tapos ngayon sasabihin mo na makukulong, mapaparusahan na ang iyong pinsan na si Martin Romualdez dyan sa flood control issues na yan sa mga nakawan. Bot-bot ni mo. Optics ka na naman. Bubudulin mo na naman yung taong bayan. Kung talagang seryoso ka dyan sa mga nagnanakaw, sa flood control, sa mga kontrara, sa mga ghost projects, dapat noon pa. 1 year na, wala pa rin nakukulong. Tapos ngayon, ibibida mo sa zona. Wow! Paaasahin mo naman yung taong bayan. Pero yung totoo, walang gumagalaw na paglilitis, kaso sa pinsan mo. Ngayon, iasa ninyo kay Boyeng Rimulya. Ombudsman. Ano ngayon yung ginagawa ni Boyeng Rimulya? Di ho ba ang lahat ng mga kalaban nila, yun lang ang may mga kaso, yun lang ang may mga pinapakulong, tapos non-bailable pa agad. Samantalang dito sa issue ng corruption, wala tayong nakikitang nakulong na mga congressman na alam natin, lahat dyan nakatanggap, pera na lang sa iba. May mga malalaking pangalan dyan na isiniwalat na pero walang investigasyon, wala talagang kaso na kinakaharap. Kumbaga malaya sila. Ngayon sasabihin mo, masakit man sa dibdib ko dahil pinsan ko yan, talagang wala tayong magagawa kasi hindi naman ako pangulo ng aking pamilya. Yan ang sabi mo. Ikaw ay pangulo ng Pilipinas o pangulo ng sambayan ng Pilipino. Ang tanong,
Anong ginagawa mo? Kung talagang seryoso kayo, bakit walang investigasyon sa flood control? Bakit nauuna pa itong kay impeachment ni VP Sara Duterte? Nasaan yung issue ng flood control? Ninakaw na ninyo ang liderato ng mayorya sa Senado na kung saan ready na si Senate President Alan Peter Cayetano na imbestigahan, busisiin, imbitahin, lahat ng involved sa flood control. Pero inuna nyo pa kay VP Sara Duterte na impeachment. Ha? Kung anumang ginagawa yung kabulastugan ngayon, hindi kayo magwawagi. Kita nyo si VP Sara Duterte? Kahit sa ang sulok ng mundo, hindi lang Pilipinas, talagang masayang-masaya ang mga kabayan nating Pilipino. Ha? Sana nga, no, makauwi na talaga si Tatay Digong para masabi na natin na there was a time talaga of reckoning. Mga kabayan, ito po yung bahay ni Tatay Digong na sinasabi ko. Nakakalungkot kasi presidente na nga siya. No? Pero makikita nyo yung bahay, napakasimple pa din. Hindi man lang pinaayos, hindi man lang pinaganda. No? Inaanay na. O, ito po yung video. Panoorin po natin mga kababayan. So right now mga kasulid, na-aday ta karon dinhi sa may ancestral house ni Tatay Digong ha. Dinhi sa may Taal, Bangkal, Davao City. Gusto lang akong ipakita ba ang kamaturan nga sitwasyon nga nabahaan, naapil gid taon ni sa baha, no? O makita pa man gid ninyo na napundo pa tubig tungod kay medyo slope man gud ni dinhing dapita. Nga sa pagkakaroon nagkandak pod ang atong mga taga City Health og pagpangbakuna ha, nga libre og napod ang atong taga City Engineer office para mag pahubas po sila sa tubig. So mga kasulid, gusto na kong ipakita sa inyo kung unsa ang sitwasyon karon din no sa sulod nga bahin. So ako ipakita sa inyo mga kasulid mao ni ang sa sulod nga bahin sa balay sa ancestral house ni Tatay Digong. Kung inyo makita, taga diri ang tubig ko kani na marking. So taga Abaga na ako, kumpot ko nang abot gid ni no. Abaga mas lawom na dito. Sa ubos, so sa sulod taga Abaga na gid ha. So sulod gid diri ang tubig sa iyang balay, mao ni ang sitwasyon sa iyang mga tanom na lakawan ni. Unya kung manhi pud ta dinhi sa may likod nga bahin, so dili nato kay matamakano kay okay, lapok man gud. So dinhi puno gid sa lapok ang ilawom. So balik ko na to ha, mga kasulid, ingon ani ang kahimtang sa likod sa balay ni Tatay Digong. Kung inyong makita mga kasulid, asa mo kakitag presidente nga ang balay gianay na ha sa kakaraan. So kahoy tuktok ko na to. Oh, legit na likod sa balay ni Tatay Digong. Nya grabe ang inyong pagpangatake nga gihimo sa iya ha. Ha? Tanawar ko na sokwahi sa mga balay sa mga kurap nga mga congressman o buaya. Ha? Nga mga bulawan ang ilang mga balay ug dili basta-basta. Samantalang ang ancestral house ni Tatay Digong ampingan pag-ayo, gagimahal sa katawan, makita gyud ninyo. Legit na balay ni Tatay Digong. Nabahaan pagid in town. Tungod kay ang baha normal man na kay kinayahan man. Ha? Dili man gyud na mapugnan. Amo baha man gyud. Ang kuan lang kay dili sama sa ubang lugar nga magpundo gyud og dugay. So mohupa ra po dayon. So tanawan niyo ang kahimtang mga kasulid. So diri ta ilang ta mosulod kay nang limpyo man sila dito. O mo ni ang iyahang ancestral chair. Mo ni ang iyahang ancestral chair nya mao pud ni dinhi ang iyahang napuno in town og lapok dinhing dapita. So nga mga kasulid ha, ang sitwasyon karon dinhi sa balay ni Tatay Digong grabe. Okay, hindi basta-basta. So ingon na lang akong update sa inyo mga kasulid. Ampo ta kay matud pa si Tatay Digong, hapit na makabalik. So hopefully matinod na hulat-hulato na sa katong Pilipino. Salamat sa itong mga pag-ampo ug suporta labi na sa mga solid DDS supporter. So right now nata sa balay ni Tatay Digong, kung may istorya sa inyo ha, taliwala sa itong mga sakripisyo o krisis pagpangatake dinhi sa siyudad sa Davao, kung may istorya sa inyo ha, basta solid Duterte ka, syempre solid